miss you too, I miss you too, di ba? Ang gaganda, ang gaganda, ang gaganda. Sa pagdiha. Sa pagdiha. Pagdiha. Iba yun, iba yun, iba yun. Uy, iba yung audience ngayon ha, parang ibang signal ninyo ha. Iba yung energy, di ba? Alam mo, I'm doing this for the past 25 years, pero para bang isa to sa pinakamasayang crowd na nakita ko. Ibang palakpak yun, ibang palakpak. Ibang palakpak na para bang hinabi na, di ba? Pero yung first time, yung first time, iba ko palakpak eh, di ba? Kasi mag-member na, iba yung grabe, gigil, di ba? Pero may first timer, sabi, sabi, para mga sira ulo. Anyway, so welcome sa ating Neko tonight, today. Isa lang gusto ko malaman, yung first time, yung ngayon ako marinig, pwede malaman taas ang kamay. Yung mga first time, yan. First time ngayon lang nakita, di ba? Yan. O, palakpakan yung mga first timer. Kasi pag bumalik bukas yan, hindi na first timer yan. So iba yung pagka-first time, nabe-welcome ka kaagad eh. Para ganahan yan, di ba? Kasi pag walang nag-welcome sa'yo, para bang nasaan ba ako? Ano bang planeta, di ba? So, meron akong meeting ngayon, so I'm siguro mga 20 minutes lang ang presentation ko. 20 minutes. Sabi ng first timer, yes, bilis. Sabi ng mga luma, alam ko na yung style mo, di ba? Eh, kung mga first timer dyan, sa mga luma, baka na kayo, di ba? So, basta gusto ko lang maging masaya ang presentation, okay lang ba yan? Kasi minsan kaya yung mga distributor, tamad umaten ng mga seminar, inaantok daw. Di ba? Minsan kasi, para masaya ang seminar, kailangan masaya talaga ang presentation. May mga kwento, may mga jokes, pero wag naman sana pag-uwi nyo, grabe, ang saya-saya ng seminar, tuwa kami. Talaga, oo. Eh, kumusta negosyo? Negosyo? May negosyo ba? Puro kami tawanan doon, di ba? Ako kasi naging first timer din ako eh. Kahit magaling ang speaker, kapag medyo matamlay, nakakaantok din eh. So sabi ko, pag next time maging speaker ako, talagang dadam yung magkwento. Siguro mga 95% puro kwento. Pero meron lesson. Yeah. So again, first timer man kayo hindi, welcome po. Masarap kasi magturo kapag yung kausap, sasagot kayo. Diba? Kasi kwentuhan lang to eh. Hindi ito basta actually training lang. Kwentuhan lang. Siyempre kapag nakapagkwentuhan ka, yung kausap mo kailangan nag-react. Kasi meron makapagkwentuhan para bang walang reaction. Para mga tarsier. Alam yung mga tarsier? Ginugulat mo. Huy! Nagdulong pa rin. Gusto ko yung yan tanong. Sagot kayo. Tapos tatawa kayo. At kayo natawa, may timing, ha? Kasi minsan naman, tawa ng tawa, walang timing, di ba? Ang lungkot ng kwento ko, grabe po, nung bata ako. Yes, Pawe! Kailangan may timing. Tama, pagpapalakpak, okay na ba dapat papalakpak din kayo? Yan, tapos power, grabe, sagot-sagot lang kayo. Okay ba yan? Yes! Handa na kayo matuto? Yes! Maganda rin yung mayaman ka na, sumasaya ka pa, tapos marami ka pa natutunan. Kasi hindi na para biro yung ano eh, sino rito ang gusto magkaroon ng kotse? Ang dami ako. Wala pa kayong kotse? Anong kotse gusto nyo? Anong kotse gusto nyo? BMW. BMW. Raptor, Lexus, Ferrari. Dapat ganon. Gusto nyo ba ganong kotse? Yes! Mga tipong Mercedes-Benz. Anong kulay? Black. Siyempre Mercedes-Benz. Anong color? Black. Mahaba. May kurtina. May music. Kailangan kotse maganda kotse. Sports car. Ay, nakapag-travel na ba kayo? Yes! Hindi ba gusto mag-travel? Hindi ba kapag-travel? Saan? New York. Sabi ko, wow. May mga savings ba kayo? Yes! Mga savings? Yes! Yung mga pangarap natin. Tama?
Tinan ninyo ha, kapag mga seminar, orientation, baliwan, puro kotse, savings, travel, lifestyle pinag-uusapan, tapos yung mga tao tuwa-tuwa, grabe, payaman, ha? Pero lahat dito masaya, oh. Pero minsan pag uwi natin, hindi ka na masaya eh. Kaya rin may training. Tamaan ka. Kaya meron training, para excitement level mo ngayon mataas, hanggang pag-uwi nyo mataas. Kasi ang dami umatin dito, pare-pareho sinisigaw. Power, grabe, ako na I'm next, di ba? Ako na yung kasunod, ako na maghahakotse, kung nagawa ko, kaya ko rin gawin. Madami sumisigaw niyan. Pero iba na ambunan lang, wala na. Tama? So dito dapat ngayon, unahan ko kayo, kaya meron akong training ngayon para, sabi nga ni Joe kanina, kailangan i-sustain nyo yung gigil ninyo. Hindi yung nanggigigil ka ngayon, may seminar, pag-uwi, wala na. Kahit wala ka pang kinikita ngayon, alam nyo, ako, alam ko mismo, 100%, nagaganda ang buhay mo dito eh. Payaman. Gusto nyo ba yung ganon? Yes. Kailangan pa lumalabas sa ibig mo, payaman. Dapat ganon. Kahit putang-putla ka sa gutom, payaman. Okay bang git nga? Payaman. Tapos i-feel mo. Kasi iba dyan, hindi ganon. Paki-feel mo nga, yung mayaman ako. Sapa. Last. Imagine mo kapag lagi yung sinasabi mo, ma-attract yan. Yes! Diba? Pag-uwi, mayaman ako. After na training ko mamaya, 20 minutes, mayaman ako. Tapos elevator, di ba? Tapos na eh. Hintay ka elevator, mayaman ako. Nasa labi ka na, wala ka pang kotse. Lakad ka, punta na EDSA. Mayaman ako. Para ka ng bus, mayaman ako. Nakaupo ka sa bus, mayaman ako. Tapos yung katabi mo, nakatingin. Tapos yung bag nila, tinatago. Mga holdapper to, di ba? Mayaman ako, yan. Kailangan feel mo yan eh, mayaman ako. Pag-uwi sa bahay, bahay mo, mayaman ako. Pagbukas ang pinto, yes, mayaman ako. Yung gigil mo ngayon, hanggang pag-uwi na lang mo, mayaman ako. Nakakita yung lamesa! Walang ulam. Mayaman ako. Tuloy pa rin, tuloy pa rin. Di ba rin, ngayon lang, walang ulam ngayon lang, pero mayaman ako. Walang ulam, tubig na lang, tubig. Bukas ang ref. Wala naman ang ref. Ang laman ng ref, mga damit. Ginawang cabinet, di ba? Pero mayaman ako. Tapos walang pera, walang load. Mayaman ba talaga ako? Yun ang nangyayari sa mga distributors. Pag dito, mayaman ako, pero pag nakita mo yung realidad ng buhay ninyo, wala kang pera, walang mga ayos na pagkain, walang maayos na tirahan, puro kayo utang, doon nag-upisa na magdududa ka kung talaga bang mayaman ako. Importante sabihin natin na dapat mawala yung duda. Kung ang AIM Global ngayon, ngayon pa rin mag-upisa, normal magduda eh. Ilang years ng ating company? 7 years. So dapat wala ng duda. Pero kung wala duda, bakit pag-uusapan? Para i-remind kayo. Na minsan hindi ka nagdududa, 70 years ng company, nagdududa ka sa sarili mo. Kung nagawa nila, baka sila ang swerte, baka hindi ko yung swerte. You have to remove your doubt. The same company, the same marketing plan, products, di ba? The same system. Lahat ng naging top earners sa ating kumpanya, nagduda nung una. Lahat nagduda nung una. Girls. Misis ko pala yun. Okay lang kayo? Yes! Normal kayo magduda, pero kailangan mo, lahat ng mga top earners na duda, anong ginawa nila? Sumusubok lang yun eh. Sabihin, normal pala magdududa, huwag lang pinapatagal. Kasi once nagduda ka sa bagay, wala kayong gagawing aksyon. Pag walang ginawa aksyon, walang resulta. So all of us right now, we will be focusing doon sa result. Everyone say result. Ito yung mga results na pinag-usapan ngayon ng mga dreams natin. And if you want to get your results, you need some action. Tama? Anong action? Susubo ka muna.
Ang ibang mga tao kasi gusto magbagong buhay, di pagsubok na pag-attend ng mga seminar, hindi magawa. Pag you-join sa ating company, even to try the products, hindi nila magawa, paano sila magiging successful? Subok-subok na kayo. Paano pa wala nangyari? Paano kapag di kayo yumaman? Diba? Nagdududa ka, baka di kayo yumaman. Pwede mo pagdudahan ng duda ninyo. Baka di ako yumaman eh. Paano pag yumaman ka? Baka walang maniwala sa akin. Paano pag bininiwala sa'yo? Ibig sabihin, susubukan mo lang. Lahat ng bagay, subok-subok lang. And congratulations, the moment ikaw ay nasa kwartong to, subok-subok na kayo. Yes. Tama? Gamong-gamong na kayo. Kahit hindi pa kayo mag-member ngayon, may plano ko mag-member tomorrow, at least lamang kayo agad sa mga tao na sa labas ni even mag-umakay sa kwartong to, hindi na magawa. Lamang na lamang kayo. Bakit? Kasi gusto mo yumaman eh. Gusto mo makuha yung mga resulta eh. Now, ang sabi natin, ikaw daw, para ka kumita ng pera, may gagawin kayo eh. Hindi ka pwede uupo lang dyan. This is the reality. Pag upo mo dyan, dapat daw lahat ng kay mo sa buhay mo, ibitahin mo. Correct? Yes. Kaya ka nagdududa, baka walang sumali sa'yo eh. Natatakot na kayo mag-imbita kasi yung kay niyo sa buhay ninyo, kapatid, kaibigan, kamag-anak, classmate, opisina, kabarangay, lahat yan yung mga kapaligid sa'yo, ang iimbitahin nyo. Correct? At yung maimbitahin nyo, yan ang hindi maniniwala sa inyo. Kaya marami ang hindi tumutuloy. Natatakot na sila mag-imbita kasi baka hindi sila sumama. Yung fear na yan, ang kailangan mawala sa atin. Danger ang fear, danger ang doubt. Doubt is a killer. Kasi kapag nagduda ka at natakot ka, wala kang gagawin aksyon. Paano makukonquer ang fear? Kaya nga fear, false expectation appearing real. Ang takot ay nasa isip lamang. Correct? Pag may madilim, nakaprogram ka ng bata, naku, baka may mumu dyan. Takot ka ngayon, pumasok. Eh, pasabihin, uy, sa loob dyan, just yun, no? May magandang babae dyan. Wala mas sumubo kayo. You see, you have to conquer your fear by trying. Now, result, yung mga kaibigan nyo, imbitahin nyo. Sila ang number one na hindi maniniwala sa inyo. And this, again, the number one reason kaya hindi tumutuloy ang tao, ayaw ma-reject. Kasi masakit yun. Sino rito yung na-reject na? Ano ang pakiramdam na sa nare-reject? Eh wala pa kayo sa global, nare-reject na kayo eh. Correct? Sino nag-commute lang? Sumakay ng jeep? Okay, nagkikwento sa inyo to, di ba? Pag nag-jeep kayo, pumapara ba kayo? Yes! Para, may pagkakataon ba yung jeep ay lumalagpas? Yes! Hindi ba nireject ka ng jeep? Yes! Umiyak ka ba? Yes! Para, tapos yung jeep lumagpas, iyak ka ba? Bakit siya lumagpas? Di ba? Maglalakad na lang ako pa uwi. Hindi ba yung mga nagko-commute, kapag lumalagpas yung jeep, kahit ilang beses na lumalagpas, hindi sila naapektuhan? Kasi tanggap nila, normal na may lumalagpas na jeep. Bakit? Malamang yung jeep, puno na. Bawal sumabit o kaya yung gagarahin na. Ano ang ginawa ninyo pag mayroong jeep na lumalagpas? Naghihintay ba kayo ng panibagong jeep? Yes! Para lagpas. Wala kang pakialam. Para lagpas. Uy, umaambo na. Gutom na ako, naiihi ako yun. Wala kang pakialam, para lagpas. Hanggat mayroong jeep na huminto sa harapan nyo, makasakay ka at mapuntahan mo ang gusto yung puntahan. Are you with me? Yes! Hindi pa sa pag-network ganun din. Gusto nyo mag-aim global, ayaw, lagpas. Mag-easy, ayaw, lagpas. OBI, ayaw, lagpas. C24/7, gamit ka, ayaw, lagpas. Palagpasin mo lang. Hindi nyo mamalayan, meron at merong hihinto sa harapan nyo. At aalamin, ano ba talaga ang game global? Yes! Hintayin mo lang, darating yan. Darating yan. Oh. Alam niyo ba, magbago kayo mapasama dito, maraming inimbitahan ng mga sponsor nyo. Iba sumakay, iba lumagpas. Bakit ka nandito? Sumakay ka kasi. Gusto mo malaman ng opportunity. Are you with me? Yes! At habang ginagawa ito, marami kayong imbitahan, lalagpas lahat yun. And believe me, pag naka-check mo ka ng tao, masipag, magaling, matalino, punong-puno ng mga pangarap, wala kayong choice. Yayaman at yayaman ka sa negosyo na ito. So, yun pa lang, ang first mindset sa mga first timers dito, tanggapin mo na rejection ay normal. This is a rejection business. Bakit? Ang negosyo nyo mag-imbita eh. Kapag inimbitahan ka, mag-imbita ka at na-reject ka, ginagawa nyo kasi ang business. Kapag kayo ay na-reject, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa right person yung tao inibitahan nyo. Top earners, Hall of Famers, Joseph Lim, Carlo Benventura, Melina Abdane. Until now, sila ba ay nag-i-invite pa din? Yes!
Yes or yes? Yes. Lahat ba na inibitahan na sumasama sa kanila? No. Kung sila nga top earners, magaling magsalita, super yaman, nare-reject din eh. Mas more kayo. Nag-upisa pa lang. Ibig sabihin, kapag na-reject tayo, walang mali sa atin. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong inibitahan natin. O ngayon, ano solusyon? Huwag niyong papahirapan ang sarili niyo. Focus only those people who are interested. Ayaw na nga kasi, pinipilit niyo pa eh. Sige na, sama ka sa akin. Ayaw ko talaga makaawan ako sa iyo. Alam mo, pag yung mga kausap nyo ay gusto ginagawa natin, ang sarap ng pakiramdam. Kapag ayaw, huwag mo na i-entertain. Matuto kayo mag-next, kaya nga SW3 next principle. Some will join you. Some won't join you. So what next? Diba? Now, naka-program ka, okay, tanggap mo pala, meron rejection. Nag-present kayo. Sino rito yung naka-encounter na? Nag-present sa prospect, nagbilog-bilog. Pinuntahan mo yung prospect mo, minute mo sa labas, either online or offline, nag-present ka ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Nakapag-present na ba kayo? Yes. May mga pagkakataon ba yung kinuusap ko hindi nag-join? Yes. Nag-effort ka? Masakit ba sa pakiramdam? Ano yung pag meron kayo kausap at hindi sumali, huwag kayo mahasaktan. Kasi minsan, ang feeling mo nag-fail ka eh. Kahit hindi sumama yung prospect nyo, panalo ka pa din doon. Bakit? Hindi pa siya nag-join, panalo ka pa rin kasi pwede mo isipin, okay lang, huwag kang mag-join. Pinag-practicean lang naman kita eh. Gusto natin, pag nag-present, kailangan mag-join sila. Paano pag hindi nag-join? Don't feel bad. Kasi trabaho nyo, mag-invite at mag-present. Ang pag-join, decision nila yun. Kahit naman kami mag-present eh. Kapag ayaw sumama, hindi sasama talaga yun. Kahit si Doc, ang mag-present. Kapag ayaw, hindi sasama yun. So pag nag-present kayo at hindi nag-join, huwag kayo mahasaktan. Hindi yun failure. Learning lagi yun. Okay? Yung fear of failure, wala yun. Takot ang tao mag-fail. Why? Kasi yung salitang failure, di ba parang tunog negative to? Failure. Tunog negative to, uy, grabe, nag-fail ako. Di ba? Kaya pag-fail, uy, nag-fail ako. Di ba sa school, pag bumagsak estudyante, uy, parang ang bobo ko. Bumagsak ako, di ba? Pag nag-fail ka, experiment, nag-fail ka, ang feeling nyo, walang kayong nangyayari maganda sa inyo. Pero alam nyo ba, because of this training, marami kayong marirealize na importante pala ang failure. Because you cannot appreciate the word success kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng failure. So huwag kayo matatakot mag-fail. Pag malpak, huwag kayo mahatakot. Ang importante, willing kayong tumayo ulit. Kasi may mga tao, nung bumagsak, ayaw na umangon eh. Pag natapa ka, gibangon ka lang. Imagine yung bata. Baby, bata. Baby. Ilang weeks na, ilang months na. Gumagapang yan. Gumagapang ba yan? Yes! Walang tao eh, di ba? Sakit lang kayo, gumagapang. Ilang weeks na, ilang months na. Tapos habang lumalakas na yung tuhod niya, tapos tatayo siya, tama ba? Yes! Tapos pagkatry siya maglakad, correct? Yes! May pagkakataon ba yung bata bumabagsak? Yes! Imagine mo yung bata, baby, nag-aaral tumayo, bumagsak, nasaktan, natakot ng tumayo ulit. Kasi nasaktan. Imagine mo, 22 anyos na. Ayaw tumayo. Kasi baka siya mabagsak ulit. So yung bata, kada bagsak, okay na. Nakakalakad, nakakatakbo na siya. Ang success ganun din. Palpak ang presentation, akala mo, na-reject ka, tayo ka lang. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Yes! Ngayon, nakakondisyon ang mind mo. Pagbagsak, okay lang, tayo lang kayo. Bakit mo kailangan lagpasan to? Bakit pag lagi may mga trainings, dito nag-uumpisa? Kasi ito pala, hindi mo kaya tanggapin. Ako magsasabi sa'yo, huwag ka nang tumuloy. Diretsuhan to ha. Kung hindi mo kaya tanggapin na mayroong rejection, at mag-fail ka, huwag ka nang umattend.
Huwag ka na umuwi ka na. Mag-Netflix ka na lang. Kasi meron rejection dito. Ay, ayoko na rejection. Ayaw mo nito? Hindi ka nababagay dito. Sayang na lang ang silang inuupuan mo. Ibigay mo sa iba. Are you agree? Yes! Now, ngayon, tanggap mo pala na may rejection, may failure. Gumagaan ang pagninegosyo. Bakit kailangan nagpasan to? Because of your dreams. Meron tawanan dito, meron jokes. But this is a very serious business. Tama? Seryoso to. Kotse, savings, travel, house and lot, seryoso yun eh. Kaya kung seryoso, dapat preparado ka. Merong mga isang pilosopo dyan eh. Uy, kung makapagsalita ka naman, Arnel, para bang in global lang ba para ang tao ay yumaman? Actually, maraming paraan para ang tao yumaman. Pero itong negosyo ito, na-realize ko, na ang pagyaman, ang bilis. Diba? You don't need big capital. Experience o skills, hindi rin kailangan. Anong na-notice nyo nung kayo ay unang inibitahan dito? Walang requirements. Hindi tinanong kung anong background mo. Ikaw ay matalino sa school? Mayaman ka ba? Magaling ka ba sa salita? Magaling ka ba sa sales? Walang usapang ganun. Ang puhunan dito, may pangarap ka ba? Ano, may mga pangarap ba kayo? So, may mga pangarap kayo, dapat open-minded ka. Kaya nga, famous yung word na open-minded ka. Tama? Dreams, ang number one reason, kaya ka mag-join dito. Lahat ng tao, pag tinanong, may mga pangarap ba? Ang sagot, yes. Pero meron dyan mga katira na, may kilala ako nag-join sa Global eh. Hindi naman yumaman eh. Meron bang ganon? Yes! Marami nag-join sa ating company 17 years ago. Marami nag-join dito every month, every year may nag-join. Pero hindi tumutuloy yung iba. Bakit hindi yumaman? Kasi walang alam. Bakit walang alam? Hindi pag-attend ng seminar, hindi magawa, paano kang yayaman? Dito, para ka maging successful, ang kailangan nyo muna, bigyan mo ng oras. Everybody say time. Time! Yan ang first investment dito. Kailangan magbigay ng oras para matuto. Ano pag-aaralan nyo? Siyempre yung business natin. At kailangan kapag nagbigay ka ng time, maganda at bukas ang mga utak nyo. Why? Walang magandang bagay sa taong nakasarang isipan. So dito laging attitude ang pinag-uusapan. Ilang percent para ka mag-succeed sa negosyo? 80%. Imagine, for you to succeed in this business, ugali pala, 85% na. And what is the remaining 15%? Ang 15%, yun yung skills. Ibig sabihin, kahit pala hindi ka magaling magsalita, wala kang alam sa sales, tama? Okay lang yun kasi itinuturo ito eh. Pero bago ituro sa ito, bago ito maintindihan, kailangan bukas ang utak mo. Kaya dapat magandang pag-uugali. Dito tayo may sakit na acne. Alam ko na yan attitude. Sino ito ang nag-invite ng downline nyo? Uy, ating ka ng Neko, Sir Arnel. Naku, alam ko na yan. Lagi na siyang speaker eh, di ba? Tsaka yung kwento niya pare-pareho. Yung jokes niya pare-pareho. Nasa YouTube nga yan eh. Alam ko na yan. At alam niyo ba, kung may 20 years experience sa mga tao na magkasabing alam na nila ito, yun ang unang nawawala. Iba ang alam sa narinig. Yes! Kung ito yung alam mo na, dapat multi-millionaire ka na ngayon. Are you with me? Yes! Iwasan dito yung mataas ang ego, mayabang, taas ng pride. Yan ang danger. Alam mo, seminar ko ngayon, i-relate ko ngayon sa istorya ko. Bakit ito ang delikado? Bakit hindi tumutuloy ang tao because of attitude, mga pasaway? Ako yung classic example ng distributor na ito yung problema sa akin. Ang nakita mo ngayon, Arnel Pin, Vice President ako ng kumpanya. Pero noong ako'y nag-umpisa, 1998, gano'n ako katagal sa negosyo. 25 years na ako dito. Sa mga first-timers, allow me to share with you paano ko na-involve sa networking. Okay lang ba yun? Yes! Ang dati kong profesyon, trabaho, dati akong manager ng hotel. Yung Midas Hotel ngayon, Hyatt Hotel dati yan. 12 years ako nagtrabaho sa hotel. Manager ako sa front office. Ano ang itsura ng manager sa hotel? Matangkad, matipuno, matikas, magandang lalaki, nagpapalampak ng pili sa lalang. Sabi ko, 25 years ago, can you imagine myself?
25 years ago, nasa hotel, very prestigious ang trabaho sa hotel during my time. Tama? Ang estudyante, after graduation, gusto magtrabaho sa hotel kasi maganda ang postura. Mayroong service charge, may tip, di ba? Ang ganda dating mo. So maganda yung profession ko. Akala ko okay na ako. Tapos ang nag-invite sa akin dito, desk clerk ko. Imagine mo ikaw yung manager. Ang mag-invite sa desk clerk mo. Inimbitan ko, "Sir, sama ka sa akin, papayamanin kita." Natakot ako. Kasi ako yung boss niya eh. Kaya ayoko maniwala, yung taong nag-invite sa akin walang resulta. Normal pa yon? Kapag may mag-invite sa'yo, titingin ka sa resulta niya. Pag walang resulta, sabihin mo, balikan mo ako pag kumikita ka na sa camp, di ba? Pag mayaman ka na, saka mo ko babalikan, sama ka sasama sa'yo. Kaya ayoko maniwala, sir, nung una, kasi ako yung boss, yung sponsor ko, wala pa resulta. Nagkataon lang, makulit siya. Kayo ba'y kinulit-kulit din dito? Inaaraw-araw kayo? 2 weeks ako inaaraw-araw, wala akong choice na bibingin na ako, sir. Saan ba ka na sir? Diba? Pag nasa protest kami, humahawak pa, sir. Sige na naman, sumama ka. Alam niyo, kulit-kulit niya. Kaya ako sumama kasi makulit. Pinagbigyan ko lang. Sabi ko, isang attend lang, ha? Yes, sir, isang attend lang. Pag di mo nagustuhan, okay lang. Pero grabe, sir, imposible hindi mo magustuhan. Kapag bukas ang isip mo, to cut the long story short, sumama ako nang wala sa puso't damdamin ko, umatid lang ako para pagbigyan siya. Pag-attend ko, nagulat ako, ganito, 500 tao, mas marami dito. Nagsisigawan, power! Grabe! Sabi ko, yari na! Anong kulto ito? Imagine mo, manager ako ng hotel. Unang attend ko pa lang, bad trip na ako. Kasi, hindi ako sanay sa business ko ng grabe, power. Eh, nakataas pa yung kamay. Grabe, payaman kami. Payaman daw. Eh, tumino ko sa paligid ko. Mukha silang mga dukha. Tingnan nyo katabi nyo. Mga mayaman ba? Mayaman. Kung titingnan ninyo, unang araw pa lang, ang yabang ko na. Di ba? Alam nyo, ang galing magsalita ng speaker. Yung speaker na yun, humahampas pa sa pader. Grabe! Dito, yaman kayong lahat! Galing mag-present. 2 hours. Wala akong naintindihan. Ask me why? Why? Kasi ayaw kong intindihin. Ang inaabang ko lang, yung may magbukas ng ilaw. Di ba? Diba? O, tingin sa akin. Kapag ganun bagay, diretso pa rin, focus kayo. Alam mo sa seminar, ang inaabangan ko lang kung kailan makatapos magsalita ang speaker. Ganun pala yun, Brad. Kapag hindi kayo interesado sa pinag-uusapan, kahit anong ganda niyan, hindi papasok sa utak niyo. Kasi sabihin, magkabagong buhay mo dito, magkakakotse ka, eh, ayaw tanggapin ang utak niyo, walang kwenta yun. Yun po yung experience ko. 2 hours seminar, walang nag-register sa akin. Puro galit, uot at pinagpis. Kasi ayaw ko ng seminar. Siksikan ng tao, mainit, pag-amoy tao, amoy paa, di ba? Ang yapang ko eh. Tapos yung mga attendees pa, naka-t-shirt, may naka-sidenas, naka-raro. Eh ako naka-long sleeve ko eh. Alam mo yung sa hotel? Nagtanggal ako ng blazer ko, ng coat ko, pero naka-long sleeve, naka-necktie pa ako. Kasi seminar eh. Parang kami based na behave, parang ako, I'm gonna knock on your door. Parang ahente. Alam mo, buti lang after na seminar, mayroong tinawag. Yung mga sharing, di ba normal yun? May kukwento ng mga success stories. Tapos nagkwento ng success story niya, isang high school graduate, dating security guard. Tapos nagkukwento siya ng daan-daang libo kinikita niya. Tapos security guard, 200,000 a month. Sabi niya, totoo to? Hindi yan totoo. Kalukuhan niya, hindi totoo. Pero yung dip-dip ko, baka totoo. Lumalaki yung mata ko sa pera, di ba? Tapos iba't iba mga tao nakausap ko. Iba-iba yung background. Merong estudyante, pero walang trabaho, may housewife, may mukhang mahihain, may professional, may business, iba-iba ang crowd.
Pero majority, parang masa. Ang kinukwento, nagbago buhay nila. So naging curious ako. Ito kaya to? Kinausap ko iba. Try mo dati ka security guard, pinagin yung mga check eh. Doon ako nag-join. Na-involve ako sa networking dahil sa challenge. Manager ako ng hotel. Pero na-realize ko, walang money. Puro jer. Puro money, puro jer. Ang ganda ng position ko, pero alam niyo ba, kapag nagtrabaho kayo, kung anong position mo, that is only a borrowed power. Pahiram lang sa iyo yan, supervisor, manager, vice president, hilab lang yan. Kasi pag-resign mo sa trabaho mo, wala lahat yun. Tama? So na-realize ko, maganda pa ng position ko. Pero yung income ko maliit. Ba't yung mga taong to, hindi professional, ba't malaking income? So ginawa ko part-time. Depende part-time, di ba? Kaya nga hindi na makatulog. Kapag nakapikit ako, nakikita ko bilog. Sa hotel, mga guest ko, bilog. Bilog. Wala na sa isip at damdamin ko ang trabaho ko. That after 2 months, I resigned from my job. Imagine mo yun. Pangarap ng mga empleyado sa hotel, ma-reach yung position ko. Ako, iniwan ko pa. Ito matindi. Due ako for another promotion. Tama? Hindi ko tinanggap. Kasi nakita ko, yung taong papaltan ko, wala ding magandang kotse. Nagre-renta ng bahay. Sabi ko, kung anong present niya, yun ang future ko. Ba't ko pa pangarapin yun? Correct? Yes. Eh sabi ng speaker, ang kumikita ng mga top earner dito, 1 milyon, kalahating milyon. Yung present daw nila, yun ang future ko. So alam ko mangyayari sa akin. Na kung mayroong nauna, may kasunod. Yes. Yung kinikita niya, pwede kitain. Yes. Tama? Kaya good news. May kumikita ng 1 million, 2 million, 3 million, 5 million a month sa global. Yes. Sila ang future din yun. So, nung natin ko yun, baliw na baliw ako. Kaya after 2 months, I resigned from my job. And I went full-time. Eto na, hataw ako. Takbo dito, takbo doon, bilog-bilog dito, bilog-bilog dyan. Ba't tayo kinakausap? Kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, dati ko opisina. Ang dami ko kinakausap, power. Walang sumasali. Na-experience niyo ba gano'n? Yes! Siyempre, natakot ako, grabe, power. Bakit walang sumasali? Nag-resign ako. Wala akong sweldo. Tama ba? Paano mabuhay pamilya ko? Matakot ako ngayon. Nagtagalaw ng fear. Hindi sa rejection. Nag-fear ako, baka hindi makapag-create ng resulta. Kawa ang pamilya ko. Anong tendency? Pupuntahan ko yung nag-invite sa akin. Sabi ko, Brad, anong gagawin ko? Hirap pala ito. Ang sabi ko, Brad, ano gagawin ko? Sabi, sir, talaga ba gusto matuto? Oo. Talaga ba? Oo nga. Ano sikreto? Sabi niya, sir, para matuto ka, kailangan lahat ay tuturo ko at sasabihin ko, sundin mo. Ang hirap. Ako yung boss eh. Taga-utos eh. Alam mo, sabi niya, sir, kung pag-uusapan hotel, susundin kita. Kasi ikaw yung boss ko eh. Pero sa networking, ako nauna, ako yung melang, at kung gusto nyo matutot yung maman, wala kang choice. Kundi sumunod sa akin. Ang susunod ka lang, kapag nag-humble down ka. Kapag mati ka sa ulo mo, hindi ka susunod. Parang kayo. Paano ko yung nag-invite sa'yo, mas bata sa'yo? Alam nyo, mas mayaman ka, mas matalino ka. Tapos yung nag-invite sa'yo, ikaw pa nag-bayad ng pamasahin niya. Susundin mo siya? Malamang hindi eh. Sa networking, yun ang magic. Kung sino nauna, committed, seryoso, may resulta, yun ang susundan. Yes. Are you with me? Yes. Huwag kayong tingin kung ano yung background ng uplines nyo. Yes. Sabi ko, sige, Brad, ano ang gawin ko? Sir, attend ka seminar. Seminar, attend ako. Ballpen, papel, wala pang mga record. Sulat, bilog. Sabi ko, Brad, tapos na. Ano? Brad, tapos na. Ano nga ulit? Upline. Tapos na. Kasi yung pala pagtawag pa yan ng upline, mentor o coach, sign of humility. Yes. Diba? Para bang
Sistema. Na yung pag natawag mo yung boss ka, tapos gawin mo, apply yung staff mo, o apply. Sige, sir. Atin ka ulit bukas. Ha? Atin ka ulit. Atin. Ibang speaker. Bilog. Bilog. Tuloy ko hapon ah. Nag-iba lang ang speaker, pero topic pare-pareho lang. Sabi ko, Brad, ha? Apply. Okay, atin ka ulit. Ha? Atin ka ulit. Ilang araw ko ng atin? Pare-pareho lang. Bilog-bilog, pare-pareho lang. Is na ako. Niloloko mo na ako eh. Inuuto-uto mo na ako eh. Diba? Yung sinasabi, pare-pareho lang narinig ko sa speaker eh. Nasusundan ko na nga sinasabi niya eh. Nasabi niya, yun ang unang sikreto. Kaya kita pinapati ng paulit-ulit para maunawaan mo ng gusto. Kasi kapag first time ko umaten, sige tuloy lang. Hindi ba kung first time kayo umaten dito? Nakaintindihan niyo ba? Yes! Naging excited ka lang. Kumusta negosyo? Grabe! Paano ba? Basta power! Hindi nyo maikwento. Pero habang umatin kayo, nauunawaan nyo na. First, you will get excited. Second, you will understand the business. Third, mas maunawaan mo. Fourth, mas naunawaan mo ng gusto. Hanggat ma-memorize mo na. Nahusundan mo na yung speaker at nai-internalize mo na. And time will come, pag may kausap ka, yung kausap mo, sabi sa'yo, grabe ka, ang galing mo magsalita. Ba't ka magaling? Kasi may sense ka na. Ang lumalabas ng bibig mo, positibo, dreams. At mapapansin mo kapag hindi aim global o pangarap pinag-uusapan, hindi pa tinatamad kayo makapagkwentuhan. Yes! Are you with me? Yes! Sabihin, napapansin nyo, na-value mo na yung time. Pag hindi related sa dreams natin o sa negosyo natin, ayaw nyo makapagkwentuhan. Gusto nyo, prospect, invitation, pay-in, kotse, savings namin, yun lagi. Are you with me? Yes! Nai-internalize mo na. So sa mga bago, ang turo ko dito, keep on coming back. Kailangan mag-register sa utak mo yan. At time ka magugulat ka, kapag nasalita ka, hindi ka na maaawat. Huwag kayong bibilib masyado sa mga speaker. Ang galing ng speaker, magaling. O siguro nga, magaling kami. Saan? Sa pangungopia. Lahat na lumalabas sa ibig ko, kinodya ko lang. Nagkakaiba lang to sa personal testimony. Are you with me? Yes! Kaya mo kopyahin to kapag lagi mo naririnig. Sa eskwelahan, ano masarap? Mag-aral, mangopya. Proud ka pa, mangopya! Proud ka pa, di ba? Kapag nahuli ka ng teacher mo, yari ka. Sa negosyo natin, pag magaling kang mangopya, payaman ka sa negosyo. Kailangan namin kasabihan, if you want to become successful in life, listen, follow, and copy successful people. Why? Because successful people, they think differently, they talk differently, they act differently, that's why they have different results. Yes! Tama? Dito, ito yung lugar lang, ang makikita mo, pinag-usapan puro positibo. Alam ba hindi ito normal? Abnormal to. Sa labas, ang pinag-usapan, kung empleyado, galit sa boss. Tama? Salary. Sa labas, pinag-usapan, taas ng gasolina. Alam niyo ba, pag nagtataas ng gasolina, ang naapektuhan lang yung mga empleyado na hindi nagbabago ang sweldo. Alam mo, hindi, modest aside, sa atin, hindi naman taas ang gastusin eh. Tumaas pa ng gastusin, mas mataas ang kinikita dito eh. Ang naapektuhan lang ng mga price increase ng mga gastusin, yung ang pera ay hindi nagbabago. So, ibig sabihin sa labas, iba ang topic, puro chismis, puro problema, puro marites. Dito iba rin. Mga taga-in global, ang abnormal. Kasi after this, meron tinatawag meeting after meeting. So, meeting after meeting after meeting. Sa labas, habang nagdaan ng bus, meeting after meeting, tatawagan pa yan. Today is what? Wednesday. Abangan nyo kapag Friday o Saturday sa labas, pag may kukwentuhan, or may
Ngayong Wednesday, ang sa labas na nagkukwentuhan mga barkada, siguro mga 10 tao kukwentuhan, mga empleyado. At habang nagkukwentuhan, pag may empleyado ron, uy, alas 10 na, kailangan ko nang umuwi. Tanongin, ba't ka uuwi? Kailangan ko matulog eh. Inaanto ka na ba? Hindi. Ba't ka matutulog? Kasi may pasok mo bukas. Imagine mo, matutulog ka nang hindi ka naantok. Tapos, yung sarili mo utos ay matulog ka na, may pasok ka bukas. Kasarapan ng tulog, gigising. Hahabol sa traffic. Yun ang normal. Good morning, sir. Wapo rin, sir. Pagtalikod, buisit ka. Pumatay ka sana, pulang kong utos. Normal yun. Ang sweldo, 15 na katapusan. 20,000, 30,000. Normal yun. Tayo daw abnormal. What abnormal? Kasi tayo, uuwi lang pag gusto umuwi. Matutulog tayo kapag inaantok tayo. Gigising ka kapag gusto gumising. Kung kinikita mo, daang-daang libo. Yes! Ano? Kung gusto nyo, maging normal o abnormal? Kasi yung mga normal, iba ginagawa eh. Kailangan maging extraordinary ka. Habang ibang tao natutulog, tayo humahataw for our dreams. Ano ba ang difference ng ordinary sa extraordinary? The word extra. Extra hataw ka. Pag puro ka may extra, di ba? Kausap, prospecting, presentation, iba resulta nyo. So if you want to succeed, kailangan magandang attitude mo at merong oras. Huwag mo na kayong pasaway. Yun ang first topic sa mga bago. Sa mga luma, saan papasok ang attitude? Huwag kang mayabang pag mayaman ka na. Kasi maraming mga sponsor o upline ngayon, kapag kumikita na ng pera, nag-iiba ugali. Dati, upline, nung wala pang resulta, upline, ikuusap ko saan? Meron akong party dyan sa Bulacan. Puntahan natin yan! Saan? Sa Cavite, puntahan natin yan! Pag may kausap lagi, nung kumikita na, upline, may ikuusap ko saan? Diyan sa may Megamall. Ha? Kaya mo na yan. Diba? Nag-iiba na? Kasi may resulta na eh. Yung mayabang na hindi nila namalayan. Kaya meron seminar para i-remind kayo sa mga uplines, top earners, kumikita rito. Pag maganda ng buhay mo, kaya yabang. The more ka mag-humble down. Pag may mga training, ating ka pa din. Tapos meron ka lang ipapasalamat. Yung attitude of gratitude. Huwag na huwag kayo makakalimot pasalamatan yung mga tao na naging daan para gumanda ang buhay mo sa global. Dito, kaya mayroong training, seminar, para hindi kayo basta-basta maaapektuhan ng mga challenges sa labas. Dito positibo sa labas, sangkaterbang negatibo, mas ma-power ang negative. Kung ikaw mag-isang positive ka, sa bahay, paligid mo, puro negative, walang mahihina kayo. Dito, ang charger. Cellphone. Ang cellphone, the more ginagamit, nalulobat? Yes! Para magamit mo na gawin mo. Kailangan mo i-charge. Kayo, pag hato kayo ng hataw, nalulobat din ba kayo? Yes! Bakit ka nalulobat? Kasi nagbiyahe ka eh. Kasi may kausap ka eh. Kasi nag-invest ka ng time eh. Tapos yung kausap mo hindi nag-pay in eh. Mabe-burnout ka, mahapagod ka. At pag napagod ka, ang tendency, mag-quit ka. Kasi nahirapan ka. Dito, pag nahirapan kayo, kailangan nyo mag-charge. Pag burnout ka, pag nalulubat ka, magpa-charge kayo. At huwag kang papayag na yung cellphone mo, ikaw mismo, mag-fully drain. Ang cellphone, kapag fully drain, matagal i-charge, correct? Yes. Ikaw ngayon, kapag fully drain ka, kasi puro negative ang na-encounter mo, mahirap ulit makarecover. So ano yung sikreto? Eto, sikreto ko na to ha. I-share ko sa inyo. Gusto malaman? Yes! Pag na-feel mo pa lang na nahihirapan ka at maaangal ka, magko-complain ka, easy pa lang ha, magpa-charge ka na agad. Attend trainings. Kailangan laging full charge. Kasi kapag full charge ka, kahit anong challenges ang ma-encounter mo, hindi ka maapektuhan. That's one of my secret. Kapag nanghihina ako, pagod ako, pahinga.
basa ng mga libro, mga positive books, encouragement, motivation. Oh! Buhay na naman ako. Kasi pag na-fully drain, alam ko pag na-fully drain, mahirap maka-recover. So ito tipo sa inyo, kapag na-feel pa lang, pa-charge kayo kaagad. Talk to your uplines, sa office, punta ka rito, upo ka lang dyan, attend ka lang dyan, makinig ka lang, buhay ka ulit. Hataw ka na naman. Kapag na-reject ka, di mo ramdam. Taas ang energy mo eh. Tama? Yes. Yun ang isa sa mga sikreto ko na sinashare sa inyo. Yun ang gagawin nyo. Mangyayari lang yan pag maganda pag-ugali mo. So always check. Guide your thoughts and guide your feelings. Laging hyper ka lagi. Excited ka lagi. Now, pag nagawa mo yan, maganda attitude mo, sasabay ang belief mo. Bakit tumataas ang belief? Siyempre, every time you will attend trainings, nakikita mo yung dami ng tao, yung mga may-ari nandyan, ang top management, yung belief mo sa kumpanya, tumataas. Okay lang ako mahirapan. Kasi, ang dami ko nakita sa global na mayaman eh. Di ba sabi ni Arnel Limpin, sila yung future ko? Yung belief mo tataas. Bakit nawawala ang belief ng tao? Subukan niyo mati sa seminar ngayon Neko. Tapos, tayong dalawa lang ang nag-uusap. Walang audience. Ikaw lang umatin. Do you think ang belief mo mataas? Power! Ba't ako lang? Pabagsak na ang kumpanya. Kapag nakakari ka ng update sa amin, pag may company events, ang belief mo tumataas. Ang belief mo, kailangan tuloy-tuloy din. Maganda ang attitude nyo, pero may problema ang belief system nyo. Hindi kikikilos. Tama. Hindi mo ibigay ang best mo kapag alam nyo walang mangyayari sa inyo. So dito pa lang, the moment mag-join ka sa Global, sa utak nyo pa lang, tapos na ang box nyo. Imagine mo kakajoin nyo pa lang, yes, 100%, 100%, yayaman ako sa Global. Kasi kapag alam mo yayaman ka, tutuloy-tuloy ka. Kahit mahirap. Are you with me? Yes. So dapat 100% lagi may niwala. Huwag ka lang may niwala ngayon kasi may training. Paglabas nyo, realidad. Ang belief, parang balon. Ang balon, pag natusok yan ng kahit maliit na bagay, sasabog to. Correct? Yes. Itong balon, ang belief mo. Kapag nahaluwa ka ng kahit konting duda, tapos ka. So dapat dito, may niwala ka ngayon, nayaman ka, bukas, magawa, next week, next month, next year, 100% may niwala ka. Yes. Kapag sabi mo, grabe, ang ganda ng Ihing Global, pero tingin ko, hindi ako yayaman. Kapag sinabi mo hindi ka yayaman, congratulations, hindi ka yayaman. Bakit? Sinabi mo na eh. Kung ano ang iniisip, lumalabas na ibig, kinikilo sa katawan, at ang resulta sumusunod. Kaya mag-iingat kayo sa mga lumalabas sa bibig mo. Are you with me? Yes. May power ang word. Yes. Powerful ba ang word? Yes. Everybody, please touch your head. Hawakan yung ulo niyo. See? May power ang word. Ang inuutos, ginagawa. Pag-isip mo, grabe, maghihirap ako. Sabi mo, grabe, yaman ako. Nakatake yan. Pag sabi ka, yaman ako. Pagkasabi mo, ang pangit ko. Ano feeling mo? Kapag nisip yung pangit ka, ang feeling mo, pangit ka nga. So dapat gagawin nyo, every time meron, yun, maganda ako, guwapo. Kaya ako mismo ha. Pag may salamin, kinakausap ko yan eh. Grabe ka na yan. Guwapo mo talaga. Chup-chup. Mama. Ba't di mo dapat gupong-gupong ka sa dili mo? Hindi bang nito, sa guwapo. Pag may nasabi sa'yo hindi ka guwapo, hindi ka maganda, huwag mong pakalaman. Tama? Basta importante, alam mo, guwapo ka o maganda ka. Kasi, pag alam mo, guwapo ka at maganda ka,
at magaling ka, ibang lakad mo. Ang confidence level mo nag-iiba. Kasi feeling mo maganda ka eh. Feeling nyo, gwapo kayo eh. Bakit merong taong gwapo, pero pag tingin walang appeal? Totoo, ang daming gwapo. Bira na yung gwapo lang, taga-gwapo, bira yun eh. Totoo ba yun? May maganda, may gwapo, walang appeal. Kasi hindi confident eh. Minsan ang kagwapuhan, ang kagandahan, depende yan sa aura mo. Pag very confident ka. So dito dapat, you have to believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Maliwanag ba yun? Yes! Maniwala ka, dapat consistent sa kumpanya, sa Panginoon Diyos, sa produkto, sa marketing plan, sa system. Maniwala, magtiwala, sumunod sa mga mentor, coaches, at upline. Importante yun eh. At kayo ay may niwala lang at susunod lang sa mga upline na tama ang itinuturo. Yes! Pero ang management, ang tuturo sa inyo ng top management, yun ang paniwalaan nyo. Correct? Yes. Siyempre, kasama sa bilin, kailangan maniwala din kayo sa sarili nyo. Importante ito. Bago maniwala ibang tao sa inyo, kayo muna ang maniwala sa sarili nyo. Yes! Klaro ba yun? Yes! So, pasabi, hindi mo kaya yan. Ikaw, hindi mo kaya. Ako, kaya ko ito. Ganun lagi. Kung kaya nila, kaya mong gawin ito. Yes. You have to believe in yourself. Yes. Kasi po, hindi ka niniwala sa sarili mo, tapos na. O, maniwala sa iyong prospect mo. Uy, grabe, sama ka sa amin. Baka yumaman ka. Ikaw, ako din eh, baka yumaman ako. Hindi ganun. Sama ka sa amin, hayaman tayo dito. Ako, tsaka ikaw, hayaman tayo dito. Yes. Araw? Siyempre, ikaw to, meron ka bang downline? Yes. Yung downline mo, kailangan paniwalaan mo din. Yes. Okay. Mag-build ka ng network, correct? Yes. Yung network na yan, nakakasama mo everyday. Yung network na yan, makasama mo pag may mga events kayo. So, masarap dito, ma-feel ng downline mo na ikaw niniwala sa kanya. Yes. The moment mag-invite ka ng prospect mo, 100% ikaw niniwala sa prospect mo na yayaman siya. Huwag yung, uy, apply, kausapin mo yung prospect ko. Masak, ayun o. Yung naka-shorts, yung mukhang tanga. Ay, mukhang hindi yayaman, apply. Pangit o. Nilait mo. Alam mo, apply, ang bobo dyan. Tsaka walang pera. Imagine mo, inimbitahan mo, nilait mo. Baho ng paa, grabe. At anong point ko dito? Pag kayo ay nag-invite ng downline nyo, ikaw mismo, pag inibitahan mo siya, naka-mindset ka, ito yung next kong magiging milyonaryo ko. So yung encouragement mo, paniniwala mo sa downline, importante ito eh. Kasi ito yung makakasama sa everyday eh, grupo mo eh. Motivate your downline. Inspire your downline. Train your downline. But ladies and gentlemen, how can you train? How can you motivate? How can you inspire your downline kung wala kayong alam? So doon babalik yun. Pag may alam ka dito, madaling turo sa downline. Downline, kumusta ka na? Upline. Meron ko inibitahan eh. Ilan? 5 inibitahan ko. Uy, galing ha. Kumusta? Upline, grabe. 5 ha? Hindi sumama upline. Ikaw naman upline. Ano? 5 inimbitahan mo? Hindi sumama. Ako nga 6 eh. Hindi sumama eh. Ang hirap, no? Mag-quit na tayo. Bumatong ka pa. O, may ganon. Kasi down lang yung upline. Pag nahirapan, humahanap ng kakampi. Hirap na ako. Kumusta ka? Nahirapan ako. Tama. Alam mo, mali ang ginagawa natin. Kumusta yun? May nag-pay sa kanya, may nag-pay-in, mag-quit din yan. Iba na, di ba? O anong punto ko? All of you, kapag may prospect na downline ka, mindset, yayaman to. Apply, di ba inibitahan ko, di sumama. Ano sagot? Motivate mo siya. Okay lang yan. Basta binigay mo yung best mo, hindi ba sa sumama, okay lang yan. Talaga, pero adjust ka. Baka may mali ka sa pag-imbita. Huwag yung, tanga mo kasi.
Umalis ka nga sa tabi ko, boom. Nakasilbi. Upline, 10 inibitahan ko, yun nangyari, hindi pa rin sumama. Okay lang yan. Okay, ano sagot? Okay. Yun mo, 10, okay pa rin. Kung 20 inibitahan mo. Ha? Ano sagot? Plastic. Ano sagot? Okay lang yan. Mindset ka ha, okay lang yan. Basta binigay mo yung best mo. Ang hindi kasi okay, invite mo 50, umalis 51. Kasama ka na, di ba? Maniwala ka na sa sarili mo, believe me. Kasi, the moment mag-join ka dito, yung mga downline nyo kasi, nakaready na yan. May magic dito eh. May power dito eh. Do you pray? Do you believe in God? Yes! Nag-pray ba kayo? Yes! Lord, give me an opportunity para magbago buhay ko. Ginagawa mo yan? Yes! Hindi ba si God hindi ba sa langit para bigyan ka ng opportunity? Yes! Si God gumagawa ng paraan para ang prayers masagot. Posible ba na ang Global isa sa mga sagot sa prayers natin? Yes! Legal, moral, ethical. Tumutulong sa tao. Sabihin, pinag-pray mo, binigay sa'yo. Tatrabuhin mo na lang. Ang downline mo, nakaready na. Kasi nag-pray ka. Siyempre, parayo ba man, kailangan mayroon kang downline. Yung downline mo, nakaready na yan. The moment mag-join ka, nakaready na ang downline mo. Pero, huwag yung gagawin literal. Uy, sabi na nilimping yung downline, nakaready na. Hihintay ko sa bahay. Hindi ka katok yun. Upline! Upline! Ako yung sugo. Tukoy! May nahulog sa bubong. Baka ito yung downline ko. Ang downline, nakaready na. Hahanapin mo na lang. Nasa paligid nyo, nasa online, nasa paligid mo yan. Motivate, train, inspire your downline. Appreciate your downline. May upline, may downline. Ang Global Biz is also a relationship business. Hindi kayo puro pera pag-uusapan. Build a good relationship. Mahirap mag-network kapag galit ka sa upline as a downline. Upline, galit ako sa'yo. 1 taon! Hindi ako mag-recruit. Sino? Wala. Ikaw. Seryoso to ha. Para maganda, masarap magtrabaho kapag maganda relasyon sa upline downline. Kapag na-feel mo na meron kayo nagkakaintindihan ni upline at downline, pag-uusapan nyo. Huwag niyong papalaki ng issue. Kaya nga sa training, di ba, be a professional network marketers. You are not just an ordinary distributors. Professional, profession to. Tama? Ikaw siya downline. Now, look at this. Kumbaga sa ladder, mga upline kami, management, mga successful na to. Mga downlines natin, nag-upisa pa lang. Correct? Yes! Ano ang goal ng mga uplines? Hindi ba't makaakyat ang downline sa taas? Maging successful. Yan ang role, no? Pag kayo SE na, ang goal nyo, maging SE, distributor nyo, GE ka o GA ka, kailangan yung downline nyo umangat din. Ang maganda sa atin, tayo, mga uplines management, hindi tayo basta-basta bisigaw. Ay! Downline! Palit na kayo! Hindi ginagawa ng downline mag-isang maakyat. Ang ginagawa namin, uplines, nababa kami sa namin, sa comfort zone namin. Para iangat ka. Para kahit mo, hindi ka mahirapan. Kasi pag ikaw mag-isa lang, walang gagaway sa'yo, mahirapan ka talaga. Modesty aside, ako yung vice president ng kumpanya. Kailangan ko ba gawin to? Hindi naman eh. Kasi marami ng distributor, mayroong mga training team. Ba't ginagawa namin ito? Bakit wala may mayroong mentoring? Malayo may kausap, inibita ko iba't ibang grupo. Mayroon akong mga Zoom training. Iba't ibang lugar sa Pilipinas, pupunta ako para bigyan ng trainings. Kasi masarap to ang role namin. Bumaba, lahat ng mga nanditong distributor, ang goal, lahat yumaman. Pagkaba namin, hahawakan kayo. Correct? Yes. Gagaan ba trabaho nyo? Yes.
Kasi pag nagpabigat ka at naging pasaway ka, bibitawan ka namin. Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Ang role natin dito, tulungan sila. Pag ayaw, pabayaan nyo. Ang sakit minsan sa distributor, ayaw na nga, pinipilit pa eh. Baka mag-quit yung downline ko eh. Pag nag-quit, give your best. Kapag ayaw, let them go. Matuto kayo magpalaya. Eh, ayaw talaga eh. Bayan mo na. Bakit yung pinipilit yung downline nyo na bumalik kung ayaw? Bakit mo pinipilit? Kasi malamang siya lang ang downline mo. Correct? Ang trabaho nyo, mag-imbita. Kung sino gusto, doon tayo mag-invest ng time. Kailangan alam nyo kung saan nyo gagamitin yung oras nyo. Now, kapag na-feel ni downline ko, si April nga naniniwala sa akin, mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Doon na mag-upisa yun. Lahat ang gagawin mo, 100%, you're believing na kayang-kaya mo to. Gumagaan ba ang negosyo? Pag maganda ang pag-uugali mo, may orang ang oras, at mataas ang bilit mo, kasi pag mataas ang bilit mo, alam mo, yayaman ka na eh. It's just a matter of time. Alam nyo, magkakotse ka, parating na yung kotse mo, kaya ka nagigigil. Yes! Yung iba isang daang libo mo, yung kalating milyon mo, nandyan na. Oras ang hihintay. What is 1 year? What is 2 years? Alam mo, gaganda ang buhay mo. Kung baga yung electric pan na yan yung dreams mo eh. Ano ba yan? Kotse, savings, travel. Kung ano ba yung electric pan na yan, hindi ba kita mo? Yes! Kailan? Kita niyo yung electric pan? Yes! Kung yung dreams mo, kita mo lang, hindi mo kaya hawakan. Hindi mo na-enjoy. Paano niyo mahawakan yan? Kailangan bigyan ng oras. At merong time, at meron ka bang effort na ginagawa? Yung ba sa paglalakad ko, ako ba yung nagkukonsume ng time? Yes! Meron ba akong effort na ginagawa? Yes! Meron ba akong time? Yes! Merong effort? Yes! May time ba ako? Merong effort? Yes! So, bagal, bisa mabilis. Yes! Kapag tuloy-tuloy ka, 100%, yung dreams mo makukuha mo. Yes! Just a matter of time. So, wala pa yung kotse mo ngayon. Wala pa ngayon. Pero alam mo, parating na. Yes! Sa mga wala pang kotse, hindi mo, pangit na ang kotse ko! Magta-travel na ako! Kapag ganun, alam mo, parating na. Kailan? Depende sa kilos nyo. Hindi piling, grabe, payaman ako! Tahimik ako na ginagawa, hindi yayaman. Kailangan may kilos. Kasi pag kilos nyo, may mga times ba nababagsak ka? Yes! O, di ba mong ka ulit? O, nadapa ka lang, di ba mong ka ulit? Pagod ka, yupo ka. O, pahinga konti. Anong aso? Gaya ito ulit. 17 years ago, ang kumpanya, ilan lang ang staff, ilan lang ang distributor. Tuloy-tuloy kami. O ngayon, milyon-milyon tayo. Hindi na Pilipino. Kami nga mismo sa Top Monitor, nababaliw pa kami dito eh. By the way, this coming September 10, ang ating event, di ba? So, ilang events tayo meron every year. Tapos by September 20 yata, I'll be flying to East Africa, Uganda, Tanzania, Rwanda, Togo, isang buwan akong wala. Tama? Sabihin, kapag nakita mo, kung yung mga top management nga, iba-ibang mga bansa pinupunta, di ba sa Africa, ba't ka hindi may iniwala sa ginagawa natin? Matakot kayo kapag di nyo mo lang nakikita rito. Sino may ng kumpanya? Hindi mo kakilala kung sino. Imagine mo kami lahat nasa 3rd floor ngayon, 4th floor. Bago mag-talk dito, nag-meeting pa kami. After this, meeting na naman kami. Every day may ginagawa kami. Kaya parang, ba't ka ba magdududa? O, di ba? Hindi ito questionable eh. Ang kumpanya, produkto eh. Ikaw na lang eh. So maniwala ka. Are you with me? Yes! Ang taas ng magandang attitude mo, taas ng belief mo, isabayan nyo pa. Samahan nyo pa ng konting commitment. Diba sa'yo commitment? Commitment! Ano yung commitment? Alam nyo ba, kaya hindi nagiging successful ng tao? Ayaw umalis sa comfort zone. Gusto sa bahay lang. Ayaw mapuyat, ayaw mapagod, ayaw ma-reject.
Tama? If you want to become successful, you have to sacrifice something to gain something. Kung gusto mo ng kotse, savings, rabbit, meron sacrifices yan. Ang sacrifices mo, depende yan kung gaano kalalim ang commitment mo. Mag-commit ka. Ang commitment na whatever it takes. Kasi whatever it takes, wala mo nang complain. Ang haba ng seminar, ang tagal ng 20 minutes. Akala mo 20 minutes na. Tapos edit ka na. Gutom na, pagod, matraffic, baka umulan, baka away sa bahay. Magmula ngayon, wala magkukomplain. Huwag kayong umakal na pagod kayo. Gutom. Huwag kayong umakal na matraffic, maulan. Bakit? Wala ka pa sa Global, lahat ng binabagit ko na experience mo na. Wala mo lang kasi. Kasi halayo, kasi mahaba ang traffic. Dito ngayon, mayroon tapat. Diba sa kusa? This is your own business. Hindi ko ha? Ang magpapayaman sa'yo, sino? Sarili. Kung ano resulta mo, ikaw ang gagawa niyan. So dapat, since negosyo mo to, kukusa ka. Kumusa ka na pagandahin ang ugali mo. Kumusa ka pataisahin ang bilid mo. At kumusa ka na mag-invite, mag-prospect at mag-training. Sa'yo to eh. Huwag mong hihintayin na sabihan ka pa ng sponsor mo o sabihan ka namin na, uy, umattend ka sa training ha. Pati ka sa company events, ba't ka kailangan sabihan eh, negosyo mo to. Kapag narinig mo, uy, merong invest ang company, ikaw ang mauuna. Bago ko sabihin ng apply mo at nalaman mo na, kumusa ka na. Bayad ng ticket, anong t-shirt, kailan ba yan, gather your group, kukusa kayo. Yes niyo ako? Yes! Negosyo mo to eh. Kaya ang commitment mo, whatever it takes. Parang ang kilos mo, parang kilos empleyado. Ang empleyado, kahit ay pumasok, papasok. 6 days a week, 8 to 10 hours per day. Kahit inaantok, babangon yun. Kahit galit sa boss, the same people sa trabaho niya, gagawin niya, papasok siya. Kasi ang habol niya, yung sweldong pinsa sa katapusan. Eh dito, yung mindset mo, yung oras ka para empleyado, do in global 6 days a week. 8 to 10 hours per day. Paano kapag nag-overtime ka pa? Yung oras bibigyan mo bilang isang empleyado, imagine this ha, dito mo dalhin. 1 year, 2 years, milyonaryo ka din. So dapat, yun ang mga sakripisyo. Mag-network ka, magka-follow ka, pag-prospect ka, kahit ayaw ng katawan mo. You have to force yourself na kumilos. Force yourself na mag-open ka sa online, mag-prospect ka online, puntahan si downline, i-follow up, mag-better. Force yourself. Agod na ako. Force yourself. 8 days o 6 days a week. Ugurat kayo. Kaya nga parang utak mo, empleyado. Kasi minsan, tapos sabi sa'yo, oy, negosyo ko ang global ha. Di ba hawak ko yung oras? Minsan kasi, alam nyo kasi, this is your own business, inaabuso nyo. Eh ako naman yung boss dito eh. Gagawin ko to kung kailan ko gusto gagawin. Ayaw ko mag-network ngayon, ayaw ko eh. Kasi boss naman ako eh. Ang resulta mo, mababa. Eh utak mo, gawin mo to, 6 days a week. Tapos overtime ka pa. 16 hours per day. Daan-daan, libo-libo kitain nyo. Maniwala kayo sa akin. Yun ang commitment. Ginagawa mo ang isang bagay kahit hindi kayo komportable. Ano, may mga pangarap pa kayo? 17 years ago, every time may trainings, yan ang normal na question ko. May mga pangarap ba? Yes! O, nasa na yung iba? Nasubisira na yung mga pangarap sila. Nasa sila? Bakit nawawala? Kasi, nagbabago ang desisyon. Depende sa, alam niyo yan. May pangarap ako, ay, kailangan pa lang gumising ng maaga. Kailangan pa lang mati ng mga trainings ng paulit-ulit, uupo, mag-record, mag-usulat, papalakpak, power grabe, kakasawa, wag na lang. Ay, marireject pala ako, wag na lang. Mga kaibigan ko, iiwasan ka. Totoo ba? Yes. Mga taong nakasirkel sa'yo, mawawala yan, iiwasan kayo. Yan yung mga sakripisyo.
You have to sacrifice something to gain something. Sa chess, merong king, queen, bishop, rook, horse, pawn, correct? Yes. Ano pinakamataas na opisyalis? King. After ng king, ano? Queen. Dumating ba sa time pinakain mo yung queen nyo? Yes. Bakit yung pinakain yung queen nyo ay yung pinakamataas na opisyalis? Bakit? Tama. Sometimes you have to sacrifice your queen to save your king. Kaya pigit mata ka, sakripisyo mo yung queen mo. Ay, kakainin yung queen ko. Okay lang, basta masave ko yung queen ko. Yung king. Question sa mga mahal magkaroon ng chess. Dumating ba sa time ang kumain ng queen? Yung pawn? Yes. Sino yung pawn? Pagkain, mas masakit yun. Kasi kung queen mo, kinain ng queen, okay lang eh. Pero yung queen mo, kainin ng pawn. Pigit mata ka. But you have to do that to save your king. Sa negosyo, the same. Sometimes you have to sacrifice yung mga kaibigan nyo. Pagtatawanan ka. Kamag-anak nyo, aasarin kayo. Tama? May mga okasyon, birthday, anniversary, anong okasyon, wala ka doon, nandito ka. Sa sakripisyo mo, sometimes you have to sacrifice those things to save your dreams. Mayaman ka na, masarap magpatawag ng reunion. Yung mga hindi mo nagawa before, di gawin mo.